Okay. Wala pa ba? Masyado apurado. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Magandang morning. Monday morning po. Ayan. Magandang Lunes sa ating lahat. Simulan po natin ang ating Lunes sa pakikinig sa mga nagbabagang balita hatid sa inyo ni Badong Aratlis. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tila may obsesyon itong si Ronald Llamas. Obsesyon niyo po ngayong siraan si Robin Hood Padilla. Ayan. Sunod-sunod po ang banat. Nagbabantay na to ng mga sinasabi, mga deklarasyon ni Robin Hood at babanatan, no? Yan po ang tawag po diyan, obsesyon. Kung paano pong may obsesyon si Auntie Claire sa mga Duterte. Mukhang ito po si Ronald Llamas, may obsesyon na po kay Robin Hood Padilla. Ayan, yan po ang main topic natin. Iisa-isahin po natin yung mga binanat ni Ronald noon hanggang ngayon at paano po siya sinasagot at pinapahiya ni Senator Robin Hood Padilla. Iyan. Siyempre, pag-uusapan din po natin ito pong tila endorsement ni Sharon Cuneta dito po sa Tambalang Leni BBM. Iyan. At si Ping Lacson po ay kinakailangan na raw pong seryosohin ang pagkawala ni Senator Bato dito po sa Senado. Ayan. Mamaya po, sabay-sabay po natin panoorin mamayang gabi. Yun pong simula po ng pagbabasa ng mga ikinaso kay Tatay Digong. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Sa mga naghintay po kagabi, eto na po yung panggabi natin. Pasensya na po kayo, nakatulog ako. Nasarapan tayo sa pagtulog. Okay, nagising tayo. Alas 3 na. Sabi ko, alanganin na masyado. Baka tulog na lahat. Okay, pag-usapan po natin. No? Alam po ninyo, ito po, may obsession na to si Ronald Llamas dito kay Robin Hood. Alam nyo, eto kasi si Ronald Llamas, pawata-wata lang to eh. Ito po ang tingin ko utak ng diskarte na paninira lang, no? Sira lang na sira. Very 80s, very 90s pa yan, very 2010 pa yan, no? Hindi na uso yan, Ronald Llamas. Yung mga panahon na nasisiraan ninyo yung mga kalaban ninyo sa politika, yan yung panahon na hindi pa gano yung social media. Ngayon, bumanat ka sa mga Duterte, bumanat ka sa mga kaalyado ng Duterte, may balik kagad yung mga taga-social media. Dahil ngayon, open eh. Kaya hindi na ubra yan. Dati kasi, dahil kontrolado nyo yung media, lahat ng sabihin nyo, ini-echo ng media, wala pong chance na makasagot sa inyo yung binabanatan nyo dahil kontrolado nyo nga yung media eh. Pero ngayon, hindi nyo po kontrolado yung social media. At mas malakas pa po ang viral sa social media. Mas malakas pa po bumira ang mga tao sa social media. Umaaray na nga yung mga traditional media. Yan po ang malaking diferensya. Nung araw, makaisip kayo ng pambanat sa mga gusto nyong pabagsakin ng mga political career. Dahil media lang po ang pinagkukunan ng balita, pasok agad sa bangayan. Laglag yung mga sinisiraan ninyo. Pero ngayon po, na may panabla na kami, yung taong bayan may kapangyarihan na laban sa inyong lahat na gumagamit sa traditional media. Maski yung traditional media, nawawala na po ng silbi. Umaaray na nga sila, di ba? Sila mismo nagsasabi bakit hindi na tayo pinaniniwalaan ng tao. Simple lang yan. Sa inyong mga malalaking media, GMA, ABS-CBN, ABC5 at kung ano, Inquirer, Philippine Star, etc.
Bakit kayo hindi na pinaniniwalaan? Kasalanan nyo rin yan eh. Di ba? Oh. Hindi ko sinasabi na sa social media lahat tama. Oh. Ang mga maraming tama dyan, yung mga Duterte vloggers. Meron din naman mga nakakalusot ng mga palusutin, di ba? Oh, biktima rin na, sabi sa inyo eh. Pero matatalino na po ang mga tao. Obsesyon ni Llamas. Si Robin Hood Padilla. Alam nyo, ito magbasa po tayo ng mga sinasabi nila sa isa't isa. Una po, si Belica, napunan niya na madalas magbanatan. Ito po, pakiusap po ni Greco Belica. Sabi niya po sa mga editor ng mga dyaryo at dito po sa mga social media, Dear editors, huwag niyo masyadong idikit ang mukha ni Llamas kay Robin Padilla. Nakakaawa. Ayan talaga totoo, Llamas. Naaawa kami sa iyo. Alam niyo kung saan po nagsimula yan, yung pagiging obsession niya kay Robin? Yan naman si Llamas, bira lang ng bira yan eh. Di ba? Kasi nga, akala niya 1980s pa, 1990s pa. Na pag bumira siya, napunan nyo, kada may bibira yan si Ronald Llamas, hindi po politiko yan, hindi po naging kahit na anong government, matagal na po yan, panahon pa po ni Pinoy, government official yan. Walang papel sa lipunan. Wala po siyang hinahawakan na kahit na ano. Walang grupo, wala lahat. Pero once na magsalita, nakita nyo ba? Yung buong media natin natataranta para i-cover siya. Oh, hindi natin alam kung bakit eh. Yan po ang sinasabi namin na talagang hawak ni Llamas kayo sa ilong lahat. Lahat ng sabihin ni Llamas, samban-samba kayo. Oh, tatlo na yan sila eh. Si Llamas, si Trillanes, tsaka si Ontiveros. Kahit mga walang katuturan, ngayon magtataka kayo, bakit unti-unting nawawala na yung tiwala sa mga traditional media? Tignan nyo naman mga pinagagawa nyo sa buhay. Lahat ng sabihin ng taong wala naman pong silbi sa lipunan yan. Ano ba silbi niyan? Ni hindi senador, hindi congressman, hindi mayor, hindi gobernador, hindi rin tao ng gobyerno, hindi cabinet official. Oh, nakakapagtaka kung bakit ganun na lang yung coverage na binibigay ninyo dyan. Kung hindi kayo kasapakat ng mga yan, ano tawag sa inyo? Hindi ba? Meron ba naman full coverage sa lahat ng gawin ng tao na yan? Buti man lang sana kung katulad siya ni Guanzon na dating Comelec Commissioner, dating nanalong congressman pero hindi pinaupo. Buti sana kung ganun siya. Wala talaga, totally zero. Yun lang. Self-proclaim. Baka siguro, talaga yan, political strategies nila. Ang tanong, ilan na ba na ipanalo mo lately? Wala ka naman na ipapanalo eh. Pero sa tingin ko, kaya siya nasaktan. Kasi sanay pong bumira yan. Lahat buminibira at tawa lang sila na tao eh. Pinagtatawanan. Alam mo kung sino nauuto niya ni Llamas? Yung mga bugok. Yung mga marami kasing bugok na natutulala sa mga matatalino eh. Aminado naman tayo, matalino naman si Llamas. Pero yung nganganga na lang, tapos oo na lang ng oo. Alam niyo kung bakit? Si Llamas parang importante. Kasi, ngayon na nalalantad sa atin eh. Ikaw ba yung political strategist ng mga dilawan? Sa iba sila nakaasa ng mga sinasabi? Luma na yung mga estilo nyo. Alam mo nyo, estilo ni Llamas? Sira, sira, sira. Pero hindi niya kaya mag-promote ng kanyang mga kandidato. Ang mahusay si Llamas, paninira. Siraan yung mga sa tingin nila, makakalaban nila. Kahit nga barangay captain, hindi mananalo yan. Yan lang.
Sa kanya yan eh. Siyang napakahusay diyan sa paninira. Dahil si Claire Castro ay dati rin dilawan yan, na-adapt niya yan. Yan lang naman ang political strategy ng mga dilawan eh. Siraan yung mga kalaban. Oh. Wala nga sila, pati nga sarili nila sinisiraan eh. Kita nyo. Gusto nilang ma-eliminate si Bam Aquino. Eto, sarili na nila to, kakampi na nila to, dilaw na dilaw to, Aquino pa. Oh. Tignan nyo ang attitude nila. Si Bam Aquino, dilaw na dilaw yan. Pero balakid yan sa ambisyon ni Risa Ontiveros. O, tignan nyo ginawa nila kay Aquino. Kay Bam Aquino. May nakita lang. May nakita lang na maliit. Yung may sinabi lang. Alam mo naman, tokis lang din yan si Bam Aquino. Wala namang mga ginagawa talaga yan kundi mag-tokis at pumorma lang eh. Panay lang optics. O, anong ginawa nila kay Bam Aquino? Tinira din. Kakampi na nila kasi wala silang ibang strategy kundi manira. Kaya nga hindi na strategy yan mga dilawan eh. Nung 80s, 90s, pwede pa yan. Early 2000. Pero ngayon, wala nang silbi ang paninira. Bakit si BP Sara? Hindi nyo matibag. Kahit na anong paninira nyo, yung achievement, yung mga nagawa ng mga Duterte, nakaukit na yan sa bato. Sintatag ng bato, sintatag ng 1 kilong semento. Hindi nyo matitibag ng mga paninira lang yan. Yan po yung tatak Duterte. Hindi nyo kayang sirain. Ngayon, balik tayo. Kung hindi ko sila papatulan di wala na akong babanatan. Bakit ko daw pinapatulan yung mga dilawan? Ang channel ko po, bumira sa kalaban ng mga Duterte. Ngayon, kung ayaw nyo akong birahin sila, anong gusto nyo gawin ko sa channel ko? Purihin lang. Ang trabaho ko po, lahat ng bumibira sa mga Duterte, bibirahin ko rin. Yan po yung channel natin eh. Ngayon, kung ayaw nyo po patulang ko yung mga kalaban ng Duterte, ano magagawa ko? Yun ang setup natin eh. Kayo naman, no? Katatapos ko lang ilang topic ko, si BP Sara, pinagmamalaki ko si BP Sara. Pwede bang bumanat din naman ako ng mga kalaban natin? Ang pangit naman nun. Puri lang ako ng puri sa mga Duterte. Ay balance naman natin. Inaangat natin yung mga Duterte at the same time, winawasak natin yung mga sinasabi nila. Kung ayaw nyo naman, pwede na kayong lumayas dito. Utang madali naman ako kausap. Kusa na kayong kumalas kung ayaw nyo. Ako po, eto lang po ang pamantayan ko sa buhay. 'Di ba? Ayaw ko nung sinasabi ng isang vlogger. Alis na ako agad. Hindi po, maliit lang po ang sabi nga ng kanta ng Asin, tilamsik lang tayo sa bolang apoy. Saglit lang tayong mabubuhay. Enjoy nyo yung sarili nyo. Ayaw nyo na naririnig nyo, lipat agad. Milyon ang channel. Okay, balik po tayo rito kay Llamas. Una, nasa pamagat ko yan. Nakita nyo yan ang pamagat? Puta, maghahanap kayo. Bakit mo binabanata si Llamas? Yan yung topic ko eh. Nak ng tinapay oh. Balik tayo. Ang punot ugat. Di ba maraming binabanatan yan si Llamas eh. Lahat binabanatan yan. Pero napansin natin lately, nakakonsentrate na siya kay Senator Robin Hood. Nagsimula yan, nagsimula yung
paninira niya kay Robin na nakapokus na siya nung sinabihan siya ni Robin Hood ng pangit. O, nasaktan ka ba? Ronald Llamas, masakit ba? Minsan masakit po ang katotohanan eh. 'Di ba? Ang sakit po na matagal na walang nagsasabi siguro. Siguro huli nagsabi kay Llamas na pangit siya. High school days pa nila kasi nung college, kung matalino ka, hindi ka nasasabihan ng pangit eh. 'Di ba? Pangit yan pero matalino. Wag natin sabihan pangit yan kasi kopya. O kaya, pa-tutor tayo, paturo tayo. Nalagpasan niya na eh. Di ba? Nalagpasan na niya yung stage na may tumutokso pa sa kanyang pangit. Alam mo, halatang halata ka, Ronald Llamas. Nahalata ka namin. Wala nakakatibag sa'yo. Lahat ng bumabato sa'yo, tinatawanan mo lang. Pero nung sinimulan kang tawaging pangit ni Robin Padilla, doon na gumuho yung mundo mo. Yung mundo mo na matagal mo nang nakalimutan. Na may tumatawag sa yung pangit, ibinalik. Ibinalik sa'yo ni Robin, pinamukha sa'yo. Alam mo yun? Si Robin na nagpaalala sa'yo ng nakaraan mong pilit mo nang kinakalimutan. Yung lumalaki ka, na dinudusta ka dahil sa yung itsura. At ang karamihan nagdudustat sa iyo, yung nanlalait sa iyo, yung mga katulad nila Robin Padilla, na sikat, lapitin ng chicks. Yan. Pero hindi mo na overcome yun eh. Hindi mo na nalakihan yun, natabunan lang. Kaya nung inungkat sa iyo, mayroon uling nagsabi, pinamukha sa iyo na isa kang pangit. Gumuho na uli yung mundo mo. Nagwala ka. Llamas, nakakaawa. Kinikilala ka ng mga dilawan na isa kan sa pinakamagaling sa kanila, political strategies. Kahit nga talunan kayo tuwing eleksyon, nakuha mo pa rin na pangalagaan yung bantayog mo na nainalagaan na ikaw ang pinakamagaling na political strategist ng mga dilawan. Pero gumuho lahat. Nung sinabihan ka ng pangit. Yan ang katotohanan. Buhat ng sinabihan ka ng pangit, nawindang ka. Hindi ka na nakarecover. Naging obsession mo na yung paninira kay Robin Hood. Alam mo, paalala ko lang, no? Opo, ako rin lumaki na tinutokso ko na pangit. Pero nung na-overcome ko na yan, na-realize ko, puta, hindi pala totoo na pangit ako. Nung na-realize ko na hindi pala talaga ako pangit, puta, naghiganti ako. Nanligaw ako ng mga chiching. Sangkatutak ang niligawan ko. Sangkatutak din ang bumasted sa akin. Okay. Nagsimula po to lately Alam naman natin na nilalait na yan kasi yan ang mentalidad ni Llamas eh. Bumabawi po siya. Ang bawi niya po dahil galit po siya sa mundo. Natural po yan eh. Yung mga tao po na pinanganak na ganyan na may kapansanan sa pagmumuka, may inseguridad yan. Yan, talaga inseguridad nila yan, yung mga ganyang itsura. May inborn, innate insecurities yan. At yan po, na paglalabanan nila yan sa pamamagitan ng pangungutya sa utak ng mga magagandang lalaki, ng mga magagandang babae. Basta mga magaganda, kinukutya nila yan na
mga bobo at bobita. Yan. Kaya feeling nila angat sila. Yan yun eh. Yan yung ginawa niya una kay Robin Padilla. Kinutya niya si Robin Padilla. Ugatin lang natin kung saan nagmula tong awayan na to ah. Oh, insecure talaga yan, 'di ba? Ako ganyan eh. Naranasan ko yan kasi 'di ba tayong mga mahirap yung walang-wala ka, hindi ka nakakaporma, lumalaki ka, elementary, high school, wala kang pamporma sa lahat. Akala mo ang pangit-pangit mo, akala mo talagang ano ka nung nagkolehiyo ko, puta, doon ko lang na-realize na matalino pala ako. hindi hindi ko na-realize na pogi ako. Na-realize ko matalino pala ako. At may mga babae pa lang pumapatol sa matatalino. Wag na po ako. Dito na lang tayo sa kay Llamas. Nilait niya si Robin Padilla. Ang sabi niya kay Robin Padilla, 'di ba? Si Robin Padilla ang dahilan kung bakit maraming natalong celebrity. Dahil sa kapalpakan ni Robin Padilla. Typical, 'di ba? Magandang lalaki, siraan mo. Atakihin mo yung kanyang talino. 'Di ba? Okay. So inatake niya yung katalinuhan ni Robin Padilla. Yun lang kasi yung paraan ng mga hindi kagwapuhan para makaangat sila sa mga gwapo. Atakihin mo yung kanilang talino. 'Di ba? Yan yung ginawa actually. Hindi niya akalain. Akala niya si Robin Hood titiklop. Akala niya si Robin Hood mananahimik lang sa atake niya. Putya, hindi niya akalain na si Robin Hood matapang sa gawa, matapang sa salita, matapang sa lahat. Hindi ka atrasan. Doon niya na-realize, ginamit ni Robin Hood Padilla sa kanya yung sinasabi ni Rowena Guanzon. Kasi hindi niya ininda eh. Ang una nagsabing pangit siya si Rowena Guanzon eh. Hindi niya ininda kasi sa isip ni di ba binuweltahan niya yan si Rowena Guanzon na parang manalamin ka muna, parang ganun. Kung pangit ako, pangit ka din. Yun yung gusto niyang palabasin kay Rowena Guanzon eh. Nung ginamit ni Robin Padilla sa kanya, yung salitang pangit, doon na siya nasaktan. Doon na nawala yung kanyang yung kanyang, yan, kaya nagwawala yan eh. Ayan yan. Pag na-expose ka, ganyan yung tao eh. Hanapin mo kung saan siya mahina eh. Kala mo lakas-lakas, tawa lang sila ng tawa ni Esguerra. Bakit si Esguerra hindi sila bakit hindi siya na-insecure kay Esguerra? 'Di ba lagi niyang kasama yan si Esguerra? Parang gwapo rin yun. Parang gwapo yun kasi lagi nakadikit sa kanya. Sino man ang dumikit kay Llamas, gwagwapo. Kaya hindi siya na-insecure kay Esguerra. Wata-wata lang sila. Kasi nga, 'di ba? Nakita nyo na, medyo gwapo ka, matalino ko. Let's make money, di ba? Di ba may kantang yun? Ano bang kanta yun? You've got the looks, I got the brain. Let's make lot of money, di ba? Yan yun eh. Kaya, nung sinabihan siya ni Robin Padilla, nadurog na yung kanyang kastilyong binuo sa utak niya, na siya ang pinamukha sa kanya yung pinaka-basic, yung basic na katangian niya na talagang matagal niyang tinago sa sarili niya na siya ay isang pangit. Doon na po, nagiba ang kanyang mundo. Kaya nagkaroon siya ng obsesyon, lahat ng sasabihin ni Robin, nakatutok siya at babanatan niya. Yan eh. Yan yung aktual na naganap. Ngayon, imbis na nakakatulong siya sa kampanya ni Risa Ontiveros at ng mga dilawan, wala, focus lang siya kay Robin. Kaya lang di nauubra yung paninira nyo eh. Alam nyo ang problema ng mga dilawan, ng mga political strategies ng dilawan? Ang alam lang nila manira. Hindi nila kayang mag-build up ng kanilang mga leaders. Wala na yan, stagnant na yan. Si Risa Ontiveros,
Ni hindi umangat-angat yan kahit sa ang survey, hindi po umaangat yan kahit kailan, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Hindi niya mapaangat yung popularidad ni Risa Ontiveros. Bakit? One way lang sila eh. Ang alam lang nila, manira. Paano mo i-build up naman yung iyong ano? Paano mo naman i-build up yung mga kandidato mo? Wala po sila sa realidad lahat. Panay optics, panay optics. Punta ka sa Kalayaan. Biruin mo, pinagod mo si Risa Ontiveros. Nagpunta ng Kalayaan para lang sumaludo. May picture sila na nakasaludo. May epekto ba sa tao yan? O sumunod niyan tinira si Robin Padilla, tsinador. Leader ng mga tsinador. Wala nang epekto. Alam nyo, kasi sira nyo sa mga pro-China. Nag-iisip na yung mga tao eh. Masama ba talaga maging pro-China? Ito, real talk ha. Dati talaga ang mga tao, karamihan siguro 90% ng mga Pilipino anti-China. Pero nung kababanat ninyo sa mga anti-China, na-realize natin, puta, sino ba mas problema ng Pilipinas? Yung mga magnanakaw o China? Inano ba talaga tayo ng China? Real talk po, inano ba talaga tayo ng China? Ilan po ang napatay na ng China? Ilan na napatay ng baha? Kaya pati nga yung mga hindi pabor sa China, napapaisip kung etong mga to nagsasabi sa amin na masama maging pro-China. Tapos yung mga ginagawa nila pagnanakaw. Yung sinusuportahan nila pagnanakaw. Teka muna. Hindi ba? Teka lang muna. Yan yung problema eh. Kung ang nagdadala ng propaganda ay hindi naman malilinis, yung mga nagsasabi na masama ang maging pro-China ay saksakan naman ng dugyot, saksakan naman ng dumi, mga magnanakaw naman ang sinusuportan. Banat kayo ng banat. Sige, tignan natin kung ano talaga yung mga banat nito. Una, 'di ba? Celebrity candidate killer. Si Robin Padilla daw ang pumatay sa chances ng lahat ng mga celebrity. Kaya binanatan siya ang banat lang sa kanya ni ano. Tapos sinabi pa niya si Robin Padilla daw, pag tumakbo hindi na siya magtatap. Tapos yung competence ni Robin Padilla, wala raw meaningful legislation, mahina utak, ginaganyan niya si Robin Padilla. Isa lang po ang atake ni Robin. Ito naman po ang balik sa kanya ni Robin Padilla. Sabi mo, magaling ka, expert ka. Political analyst, expert ka sa political strategy. Ang sabi po ni Robin Padilla, kailan pananalo yung mga sinusuportahan mo? Correct. Kino-question mo yung pagkapanalo ni Robin. Yan ang pinakamahirap mangyari. Maaring ikaw na pinakamagaling. Maaring ikaw ang pinakamatalino. Pero hindi yan nangangahulugan na maaari kang manalo sa eleksyon. Alam niyo ba kung sino ang pinakamatalino recently na tumakbo sa eleksyon? 2 tao. Si Gibo Teodoro at saka yan si Tolentino. Parehong talo, di ba? Mahirap po ang manalo sa politika. Kaya ang binabanatan mo number 1, hindi po number 1 si Robin Padilla dahil magandang lalaki lang. Napakarami po magandang lalaki na talunan eh. Hindi po siya nanalo, nag-number 1 bilang senador dahil siya ay magaling na artista, sikat na artista. Si Philip Salvador nga sangkatutak yung best actor niyan hindi pa rin nanalo Alam niyo ibig ko sabihin? Pinakamahirap sa lahat yung manalo ka sa senador kasi buong Pilipinas 12 lang
Si Robin Padilla, ipapaalala ko lang sa iyo, Ronald Llamas, number 1 siya. Ulit. Ipaalala ko lang sa pangit mong pagmumuka, number 1 si Robin Padilla. Hindi siya number 1 dahil sa siya ay magandang lalaki lang o artista lang. Ipaintindi mo sa utak mo yan. Okay, ano pa? Yung mga binanat sa kanya. Sabi pa ni Robin, subukan mong tumakbo sa politika nang maranasan, mapakita mo naman yung galing mo. Correct. Number 1 eh. Binabanatan mo eh. Subukan mo naman tumakbo. Una, yung mga kandidato mo, talunan na. Ikaw mismo, ayaw mong tumakbo. O pero dito sa tingin ko, nasaktan talaga eh, no? Yan. Yung galit ni Llamas ay nung sabihan siya na pangit. Yeah, real talk. O ngayon, yan yung pinagmulan, di ba? Tapos nagtanim na ng sama ng loob. Wala namang kinalaman etong recent na announcement ni Robin Hood Padilla. Wala naman pong kinalaman kay Llamas. Pero dahil galit na si Llamas, hindi pa nakarecover na sinabihan siyang pangit. Ano ba yung sinabi recently ni Robin na pinuputok ng butse niya? Ang sabi ni Robin, hindi siya tatakbo, pero pag sinabi ni Digong na tumakbo siya bilang Vice President, tatakbo siya bilang pagsunod kay Tatay Digong. At ito, wala pong banggit na paninira sa mga dilawan, hindi po tinira ni Robin si Risa Ontiveros, si Laila de Lima at lahat ng mga dilawan. Wala pong binanatan. Sarili niya lang. Tatakbo siya kung uutusan siya ni Digong. Eto na ngayon. Nakatsyempo po si Pangit. Nakatsyempo yung Pangit. Para banatan si Robin Hood. Sunod-sunod di ba? Isahin na lang natin yung banat. Ito yung mga recent na banat nito ni, sabi ni Llamas, hindi raw siya open tumakbong BP. So guno-guno lang ang mga lahat ng interview niya, misunderstood na naman. Unang banat ni Llamas. Ginamit niya misunderstood. Ito pa isa. Gigil na gigil daw ang oposisyon sa pwesto. Ano tawag niya kay BP Sara na maaga at natatanging magdeklara maging pangulo? Shy type. Galing talaga ni Llamas no? Ito, real talk no, Llamas. Una, wala kang pakialam sa pamilya namin. Si Robin nakausap niya yung hindi ka nga pinakikialaman dahil gigil ka. Wala na sa hulog, di ba? Bakit mo atakin si Robin ano ba pakialam mo kung tumakbo siyang Vice President? Wala ka namang pakialam doon. May sinabi pa to na sinusunod daw ni Robin Hood yung anong tawag doon? Yung ICC prisoner. Ininsulto mo pa pati si Tatay Digong. ICC prisoner siya hindi dahil may kasalanan si Tatay Digong. ICC prisoner siya dahil sa kagagawan ninyo. Kayong mga dilawan tsaka tong gobyerno to nagsabwatan para dalhin si Tatay Digong. Kinidnap ninyo. Yan yung termino ni Tatay Digong, kinidnap ninyo siya para mabilanggo. Hanggang ngayon di kinikilala ni Tatay Digong yung ICC. Kinidnap siya ng gobyerno para dalhin doon. Huwag mong sabihin na ICC prisoner siya. Hindi namin kinikilala yung ICC hanggang ngayon. Okay. Sa madaling salita, eto naman ang balik sa kanya ni Robin Hood. Mr. Llamas, wala akong balak na kumandidato na vice presidente. Hindi ako katulad ng mga kaalyado mo.
nagigil na kumandidato kaya sinusunod lahat ng payo mo. Kita mo? Sa'yo pala galing yung mga payo niya sa pagtakbo di ba? Hindi niya matanggi yan. Gigil na gigil. Si Risa Ontiveros na una pa nga kay BP Sara na magdeklara yan May delikadesa po ako. Hindi ako marunong mga managasa at manuwag ng pinuno at kasama ng dahil sa ambisyon. Correct. Hindi katulad ninyo. Sinisiraan ninyo yung kakampi ninyo. Imagine, konti na lang nga kayong mga dilawan. Sisiraan nyo pa si Bam Aquino. Wala kaming pakialam kay Bam Aquino. Natatawa lang kami sa inyong lahat. Konti na lang nga kayo. Para ma-eliminate si Bam Aquino, hindi na siya maging kalaban ni Risa Ontiveros. Sa tingin nyo kasi, di ba? Pwedeng Lenny Bam. Ayaw nyo nun. Gusto nyo Lenny Risa. Kaya tama si Robin May delikadesa siya. Hindi siya marunong managasa. At manuwag ng pinuno at kasama dahil sa ambisyon. Yan. Kasama ninyo si Bam. Sinusuwag ninyo dahil lang sa ambisyon. Sundin mo. Eto malupit sa lahat. Tsakto, hindi na naman makaka-recover yan. Hindi ka pa nga nakaka-recover sa pangit Sundin mo kasi ang payo sa'yo ni Atty. Guanzon. Magsipilyo po kayo. Ang baho na lumalabas sa bibig nyo. Utya, mag-toothbrush ka raw. Ito po ang balik ni Llamas. Yan ang problema kapag walang sariling utak. Tignan nyo na, sabi na sa inyo di ba? Para ka makaganti sa mga pogi. Sabihan mo sila na walang utak. Yan ang problema kapag walang sariling utak, sabi ni Llamas. Mag-toothbrush daw. Mga argumento nyo, minumumog lang namin. Ano ba argumento mo na hindi namin kayang sagutin? Maganda naman yung mga argumento mo. Noong 1980s at 1990s, yung wala pang social media. Kaya nagmumukhang maganda yung mga sinasabi mo kasi walang kumukontra sa'yo. Wala namang kwenta yung mga pinagsasabi mo Yung mga strategy mo, panis na yan. Sinasabi mong strategy mo. Minumumog lang namin ang argumento. Argumento pa. Tawag pa lang argumento. Mukhang tae ka na Wala na nagsasalita ng ganyan. Direktahan na ngayon. Anong gusto mo sabihin? Sabihin mo. Ikaw ba may mga pauso ng mga palabok-palabok? Magkaisa tayo, manindigan tayo, labanan ng korupsyon. Utang gaganda na sinasabi nyo, labanan ng korupsyon. Pero hindi nyo binabanatan si Marcos? Hindi nyo binabanatan si Martin? Hindi nyo binabanatan yung mga pinagbibintangan na mga mastermind ng korupsyon? Yan ang strategy nyo. Yan yung argumento nyo. Argumento nyo, uubra lang yan sa mga mahihina kokote. Katulad nila Risa Ontiveros. Nga sa'yo yan. Ay, ang galing niya. Medyo pangit pero magaling. Medyo pangit pero gwapo. Pangit talaga pero okay lang. Nagmumukha kayong magaling kasi hindi kayo nakokontra noon. Putya, viewer lang dito sa Badong Aratilis, hindi ka na mananalo sa argumento Ang argumento yan. Ang argumento niya, pinahamak ni Robin si Digong dahil ibig sabihin, si Digong hindi totoo na wala ng utak si Digong. Sinabi ba na wala ng utak si Digong? Sinabi ba na wala ng kakayahan si Digong? Mahina lang ang katawan ni Digong pero yung utak nun, hindi nyo kayang pantayan. Dahil yun, proven na. Proven na ang tatay namin. Huwag nyong questionin yung utak niya. Kung kukumpara kay Digong, yung utak nyo, utak lang yan ng bulalo. Mga tukmol. Hindi ka pa nga nakaka-recover sa pangit ka Ngayon, sepilyo ka muna.
Baka magpatiwakal ka na, wag magpatiwakal ha. Tangina, sinabihan ka ng pangit, hindi ka na nakarecover eh. Ngayon, magsipilyo ka naman. O bakit? Wala kayong kakayahan na sumagot eh. Lagi, ganito ang tunay na argumento. Dahil sumusunod si Robin kay Tatay Digong, ibig sabihin si Tatay Digong ay taliwas sa sinasabi nila na wala nang kakayahang humarap sa korte. Ayaw niyang humarap sa ICC. Wala kayong pakialam kung mahina na si Tatay Digong. Kahit nga tinanggap niya na nga, kahit doon na siya matigok. Alam niyo wag manalangin. Huwag kayong manalangin na may mangyari kay Tatay Digong dahil uuwi siyang bayani. Mas bayani pa siya sa peking bayanin yung si Ninoy Aquino. Di ba? Yan ang tunay na bayani. Testing ng pagiging bayani ng isang tao. Ano ang kanyang ginawa para makonsider na bayani? Si Ninoy, tanungin mo yung mga tao, ano ba ginawa ni Ninoy sa bayan? Namatay siya. Nak ng pupa. Buhay pa yung mga kamag-anak ni Ninoy. Ayaw na naming ituring na bayani. Nalulula kami noon dahil elementary pa kami noon namatayan. Bayani ba? Si Tatay Digong, kahit mag-recitation tayo ng isang araw, masasabi namin yung mga ginawa niya sa bayan. Sangkatutak. Pag may nangyari sa kanya sa ICC, uuwi siyang bayani dito. Kung paano nyo lahat ng Ninoy Aquino Avenue, Ninoy Aquino Parks and Wildlife, Ninoy Aquino International Airport, papalitan namin lahat yan ng Rodrigo Duterte. Kahit kayo sabihin nga nyo kung ano nagawa ni Ninoy. Pucha, isa lang nakalagay doon sa pera eh. Study now, pay later. Puta, study now, pay later. Kay Tatay Digong, kung yan ang pinakatampok na batas niyan, kay Tatay Digong, wala nang pay later. Study now, free education. Doon pa lang sa isa na yun. Durug-durug na kayo. Walang kakwenta-kwentang bayani. Ninoy Aquino, Ninoy. Bakit bayani si Ninoy Aquino? Ako nasasagot. Kasi asawa siya ng presidente. Boom! Yan lang ang tanging dahilan. Asawa siya ng presidente. Nung ginawa, pinangalan sa kanya lahat ng mga avenue, ng mga coliseum, parks and wildlife. Di ba? Mag-toothbrush ka kasi, poking. Okay, punta. Yan, obsession, galit na galit. Galit na galit kasi natawag ng pangit. Paano ka makaka-recover ngayon sa magsipilyo ka naman? Hindi ka na makaka-recover. Ano yung balik mo sa sipilyo? Mag-toothbrush daw ako. Argumento nyo, minumumog lang namin. Huwag ka lang magmumog kasi. Nagmumumog ka lang eh. Magsipilyo ka. Huwag ka lang magmumog, magsipilyo ka. Inumumog namin, argumento nyo. Wala kang argumento eh. Ang alam nyo lang, paninira eh. Punta na tayo sa ibang balita. Sharon Cuneta. Ayan. Ate Shawi, suportado sina Marcos Jr. at Lenny. Yan, no? Antindi mo talaga, Ate Shawi. Nagpahayag ng suporta si megastar Sharon Cuneta kay Naga City Mayor Lenny Robredo at Pangulong Marcos Jr. Matapos ang alang pagkikita sa Naga City noong Sabado, walang balimbingan o plastikan. Yan po ang pinahayag. Wala daw balimbingan at plastikan. Ito po ang nahita natin dyan sa pagkikita na yan. Wala daw balimbingan, sabi ni Sharon. Sabi naman ng dalawa, hindi ito politika, trabaho lang. Hinahanap ko kung ano yung ginawa nila eh. Trabaho, ano yung trabahong ginawa nyo? Bakit kinakailangan ng Pangulo na magpunta sa Naga City? Ano yung trabaho?
Putya, tinuro-turo lang yung mga naglilinis sa creek. Alam niyo yung creek? Yung mga taga Maynila, alam estero, ganun lang po yung creek. Tinuro lang nila. Ayun, no, may naglilinis dun. No. Si Marcos naman, ganito naman style. Yung ano, yung ganto-ganto yan. Yung, para monstra-monstra lang, di ba? Parang mukha silang action. May action sila. Si Lenny naman, turo naman. Turo. Si ano naman, si BBM, ganun naman. Sanay na sanay sa photo ops pareho eh. Alam nyo, kung creek lang ang lilinisin, kailangan pa ng presidente. Yan yung sinasabi ni BP Sara na wala talaga. Hindi talaga marunong magpresidente. Biruin mo, maglilinis lang ng creek, pupunta pa ron sa lugar na ang trinabaho lang. Yan yung trabaho ng presidente. Maglinis ng creek, kakahiya naman. Pang-barangay captain lang. Ate Shawi, huwag kang mag-alala. Mahalagang-mahalaga yung endorsement mo. Dahil yung in-endorse mo nung nakarang presidential election, si Lenny at Kiko, tinambakan. Wala pa sa kalahati yung boto. Kaya huwag kang mag-alala. Yan din sasapitin yan. Magaling kang endorser eh. Punta tayo rito kay Ping Lacson. Ito po ang ating last topic. Yung iba, kung nabitin kayo, maya-maya lang, kada oras magla-live Ayon po kay Ping Lacson, kailangan ng seryosohin ang patuloy na pagliban ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, aniya, kabilang ang isyong ito sa tatalakayin sa isasagawang caucus ng Senado sa Lunes. Ngayon po, may caucus sila. Tatalakayin na nila yung patuloy na pag-absent ni Senator Bato. Seriously, minsan nagkakabiruan, but I think if we take it seriously, and on Monday, pag meron na kaming Senators Caucus, it could come up and we can have a consensus. Ayan. Bakit biglang-bigla na magpapasya kayo kay Bato? Alam nyo kung bakit? Napahiya yan si Lacson eh. Hindi siya makakuha ng pirma sa kanyang Blue Ribbon Committee report. Pero yung minority, siyam sila pumirma in support sa resolution kay Bongo at saka kay Senator Bato in case na merong mga warrant of arrest na ipadaan muna yan sa local court. Alam mo, Ping Lacson, katulad na nasabi ko rito noong araw pa, ang galing mo talaga magsalita eh. Lahat, araw-araw ka halos may sinasabi, araw-araw kang kinakapture ng mga dyaryo, lahat ng media, araw-araw. Araw-araw ka may sinasabi sa lahat. Sa lahat ng issue. May kasabihan dito sa Bulacan, para kang sili. Sahog ka sa lahat ng putahe. Yan yun eh. Yan si Ping Lacson. May issue, meron siyang sasabihin. Merong pero ang namimiss namin, ang gusto naming tutukan mo, yung trabaho mo. Pinoproblema mo si Bato, wala si Bato. Alam naman natin kung bakit wala si Bato. May nagbanta na yung dalawang Remulla brothers na merong warrant of arrest. May nagsasabi pa si Conti na baka lihim lang yung warrant of arrest ng ICC. Ang tanong, gusto nyong dumalo si Senator Bato sa mga Senate hearing o sa Senate session? Kaya nyo bang pigilan kung sakasakali yung mga dadakip kay Senator Bato? Kung hindi nyo kayang pigilan sila, bakit mo po problemahin si Bato? Ang problemahin mo yung sarili mong trabaho. Kasi wala naman kayong tulong kay Bato eh. Alam nyo na may problema. Nasaksihan na namin kay Tatay Digong. Sabi nga, di ba? Kaya ang kasabihan natin, naisahan ako. Yun lang po. Naisahan. Wala tayong kasabihan na nadalawahan ako. Bakit po? Pag naisahan ka, kasalanan yan ng umisa sa'yo dahil naloko ka eh. Pero pag nadalawahan ka, walang salitang nadalawahan sa Pilipinas. Bakit? Dapat naisahan ka, tapos na. Pag nadalawahan ka, willing victim ka na nun. Ang gusto nyo mangyari kay Bato,
makadalawa yung ICC sa atin. Ayaw namin yan. We support Bato sa kanyang ginagawa. Kami ang bumoto kay Bato. Sinusuportahan namin kung ano yung ginagawa ng Bato. Yan ang katotohanan. Huwag kang makialam. Ang gusto namin, si Bato, pag senador na si pag senador pa rin siya pag upo ni BP Sara na presidente ng Pilipinas. Ngayon, concern mo ang lahat. Sabi nga namin ng taga Bulacan, para kang sili. Nasahog sa lahat ng putahe. Ang tanong lang namin sa iyo, kailan ka naman magiging sahog sa sarili mong committee? Kailan mo naman susuportahan yung committee mo na ang tanging trabaho, Blue Ribbon Committee, ay mag-imbestiga ng mga magnanakaw sa gobyerno? Pinakamalaking nakawan, pinakatahimik na Blue Ribbon. Magkatugma ba? Hindi dapat. Kung pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas, dapat pinakamaingay yung Blue Ribbon Committee Chairman sa pag-iimbestiga sa pinakamalawak na nakawan. Pero anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tahimik ka sa pag-iimbestiga. Real talk. How we wish na yung Blue Ribbon Committee ay katulad ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta o katulad ng mga Blue Ribbon Committee ng mga naunang senador. Ano ang pangunahing trabaho ng Blue Ribbon Committee? Mag-imbestiga ng mga magnanakaw sa gobyerno. Gumagampan ka ba ng trabaho mo? Ulitin ko, may kasabihan kami sa Bulacan, para kang sili, sahog sa lahat ng putahe. Pero, yung putahe mo, yung sarili mong luto, yung sarili mong kawali, hindi mo mapapilan. Maraming salamat kay Jasmine Nona na nagbigay sa atin ng 30 shekel. Shalom Sir Badong. Yan, mula po sa Israel. Thank you very much, Jasmine Nona. O, real talk tayo, Ping Lacson. Hinahanap namin yung investigasyon mo. Hindi namin kailangan ng mga reaksyon mo sa lahat ng issue. Focus ka lang. Isa lang ang gusto namin gawin mo. Imbestigahan mo yung confidential fund, yung flood control projects at iba pang katiwalian. Nasa flood control ka pa lang. Ang dami pang katiwalian sa Pilipinas. Ayaw mong mag-imbestiga. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Pwede na po kayong magbigay na reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.